So, eto na mga sangkay, papasabugin na nga ba ni Congressman Leviste itong sinasabing malaking sekreto mga sangkay tungkol po sa listahan o dokumento ni Cabral na magtuturo po sa lahat ng mga corrupt official. Pag-usapan po natin mga sangkay. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan po natin mga sangkay maigi. Kasi grabe itong mga pasabog ngayon mga sangkay nitong mga lahat po ng mga politiko ngayon nagsasalita na nga po tungkol po dito sa malaking pasabog tungkol po dito kay Cabral mga sangkay. Ang tanong kasi dito, kasi sabi ni Leviste nasa kanya mga sangkay itong listahan ng lahat ng mga kurap. Aba, tignan po natin para po tayong nanunood mga sangkay sa pelikula. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, eto. Alamin po natin itong malaking balita. So dito nga po mga sangkay, ayan po, ni-reveal, no? Ni Leviste itong malaking impormasyon tungkol po mga sangkay sa isang listahan, sekretong listahan di umano, mga sangkay, tungkol po dito sa mga korap na opisyal sa Pilipinas. This is very interesting. Ayon nga po sa kanya mga sangkay, ito yung kanyang pasabog, hindi lang daw po listahan ni Cabral ang mayroon siya. Mayroon din siyang listahan ng BICAM insertions. So malawak ito mga sangkay, no? Talagang ano to. Sabi niya, ibinunyag ni Batangas sa 1st District Representative Leandro Leviste na hindi lang dokumento mula sa pumanaw na si Yusek o former Yusek Catalina Cabral ang hawak niya. Ayon sa mambabatas, may nakuha rin siyang kopya ng mga papeles na naglalaman ng ginawang insertions sa BICAM sa 2025 national budget. Ayon sa kanya, aminin na lang po natin, lahat ay meron. Hindi lang ito inilalabas. Ayoko kasi na selective lang tayo sa iniimbestigahan o pinapangalanan. Huwag tayong maniwala na iilan lang ang may kasalanan. Actually, mga sangkay, I agree, no, sa ganitong klaseng statement. Doon may tanong ako dyan Ang tanong ko dyan, bakit ngayon lamang po inilabas, di ba? Bakit ngayon lamang po nagsalita tungkol dyan, no, na may listahan pala na binigay sa kanya, di ba? Marami yan sila mga sangkay. Hindi lamang po talaga 2, 3. Sabi ko nga mga sangkay, sobrang daming korap sa Pilipinas. Parang lahat sila tatamaan mga sangkay, no? Ngayon, ito ang tanong ko lang dyan, bakit yun lang nilabas? Di ba? Kung meron palang hawak na ganito, bakit actually pa nilalabas mga sangkay? Bakit ngayon lamang nagsalita na may hawak palang ganon? Di ba? Dapat doon pa po ito nilabas mga sangkay. Pinahaba pa po ang kwentuhan natin. Di sana nasagot na po ito ni Cabral. Di ba? Kasi siya po yung expert daw dito mga sangkay sa mga insertions. Siya po ang nagpaplano, siya po ang tumitingin sa budget mga sangkay. Siya ang naglalagay. Ngayon, eto. Mayroon nga pong question dyan. Sabi nitong si Representative Ridon, bakit ngayon lang niya binabanggit ang listahan na ito? Ngayong pumanaw na nga po ang nag-iisang maaaring makapagpatunay ng authenticity ng dokumentong ito. Exactly. Ako mga sangkay, yun din po yung tanong ko. Bakit ngayon lang? Di sana noon pa po, nung buhay pa po mga sangkay. Ngayon, paano papatunayan yan? Ngayon, eto mga sangkay, nagsalita po dito si Leviste sa isang interview. Panoorin po natin. Leandro Legarda Leviste. Congressman Leviste, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Hi, Kong. Opo. Good morning. Pwede nyo bang ikwento sa amin yung sirkumstansya sa likod ng pagtanggap ninyo, pagbigay ni Cabral sa inyo nitong tinatawag na Cabral Files? Ano ba ang naging sirkumstansya
bakit sa inyo ibinigay at kayo piniling pagbigyan? Ayan, ang ganda ng tanong. Bakit siya ang pinili na Itong bigyan? mga papeles na ito. Magandang po. September 4 po, pupunta ako sa opisina ni Yusek Cabral with a meeting set through Director Alex Pote. Okay. And si Secretary Vince po ay tumawag kay Yusek Cabral na i-authorize na ibigay sa akin yung mga files na ito. Kaya ako po ay nagpapasalamat kay Secretary Vince na dahil sa kanya, meron tayong ganitong kopya. Ang background ay mula nung May, humihingi ako ng impormasyon tungkol sa budget ng bawat congressional district. Dahil bilang bagong congressman, iniisip ko bakit iba-iba ang mga budget ng mga distrito. At si Yusek Cabral ang makakapaliwanag dahil siya yung gumagawa ng budget ng buong bansa. Yun. Kaya nag-meet ako nung una, June 11 sa opisina niya at pinakita niya sa akin formula siya kung paano niya ginagawa yung mga budget. May formula. Tapos may follow-up letter ko nung August 11 din. Tapos finally, nung pumasok si Secretary Vince Dizon, ibinigay niya sa akin ng files niya September 4. Gaano kakapal ito, Congressman Leviste? At ano po ang nilalam? Pero ang tagal na, 'di ba? Pansinin niyo mga sangkay sa kwento, matagal na pong ibinigay. Matagal na pong, kumbaga, matagal na iniabot sa kanya. Bakit? Kung kailan wala na po si Cabral, saka lang nagkaroon ng interest na ilabas ito. 'Di ba dapat noon pa po ito mga sangkay? Naman ng Cabral Files. Ito ay listahan ng lahat ng mga project sa DPWH budget at para sa bawat isang proyekto, may nakalagay na proponent at saka iba pang mga notes. At actually, napakakapal ito kasi ito ay file eh. Hindi siya hard copy. At maganda sana kung ang DPWH ang maglabas nito para pwede din sila ang magpaliwanag kasi sa napakadaming datos dito, mas maganda kung may paliwanag din para sa datos na ito. Actually, mas maganda nga yun, Weng, ang DPWH ang maglabas kasi kung kayo maglalabas, baka questionin, wala nang mag-authenticate nito. So may alam si Secretary Dizon tungkol dito. May alam si Leviste tungkol dito. Ngayon na wala na po si Cabral, bakit ngayon lang? Di ba mapapaisip ka rin mga sangkay? Anong nangyari? Namatay na yung taong pinanggalingan nung mga papeles at kung ilalabas niyo baka ma-question pa ho. Siguro mas maganda nga kung sa ang DPWH mismo maglalabas itong mga papeles na ito, Congressman. Tamang-tama po. At maganda din dahil maraming mga nakapangalan din dito na siyempre lahat sila magrereklamo pag lumabas na ito. Lahat magrereklamo, ibig sabihin lahat ng mga mambabatas magrereklamo. At matindi pa nga po dito, may mga official daw po mula po sa executive no na involved. So lahat sila magrereklamo kasi andun, nasa listahan eh. Pero kung si DPWH ang maglabas, si DPWH lang yung paliwanag. Oh, so yun ang reason, ganon. Ang hiwaga talaga ng politika sa Pilipinas, no? Kita nyo kagrabe yung corruption na ito. Sobrang lalim. Meron ng listahan, pero hindi inilabas. Kasi baka lahat tamaan. Pero dapat nilabas pa po yan noong una. Diba? Dapat nilabas na yan. May tamaan man o wala, mga sangkay. Dapat inilabas yun. At least nasagot man lamang po, mga sangkay. Napatunayan po ni Cabral habang buhay pa po siya. Congressman, ang listahan na ito ay, sabi niyo, lahat ng projects. Ibig sabihin, kasama dito ang questionable insertions at legal insertions. Opo. Ang listahan ito ay ipinakita ko sa ICI noong November 18 na 19 at November 19. Ombudsman noong November 26. Alam din ng ICI, alam din ng Ombudsman. Sinabi nila, ito ang unang beses na kita ito, pero ito ay talagang makakatulong sa kanilang investigasyon kasi meron silang listahan ng mga ghost projects na hindi nila alam sino yung proponent na nagpapondo. At dahil sa listahan ito, nakikita nila sino yung proponent. So, Kaya siguro puro contractor ang kinakasuhan kasi pa tayong paper trail kung sino yung politiko na nasa likod ng bawat
proyekto. Nakatago kasi mga sangkay yung listahan ng mga politiko, kaya kontraktor lang po ang nauuna eh. Pero syempre, hindi pa exempted dito yung kontraktor. Nang una, kasama po sila sa Big Four mga sangkay ng korupsyon na ito sa DPWH. Kontraktor, DPWH, congressman, mga senador, mga sangkay. Kumbaga, buong mga sangkay, buong sistema. Pero, syempre, nauuna yung mga kontraktor kasi sila kaagad na lalabas doon eh. Sila yung makikita doon mga sangkay, oy, ito pala yung kontraktor na ito ha. 'Di ba? So, ito ay lamang mga sangkay, no? Sana noon pa po inilabas na ito. Ang tanong nga dito, kailan nila din ilalabas to, mga sangkay? Mukhang ganong kabigat yung makakabangga nila eh. Marami po mga kongresista at mga senador. Kaya ayaw po ilabas ata mga sangkay, no? Well, ano po ang inyong opinion? Kayo ba ipabor na ilabas na ito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.